Breaking news mga kaibigan, nagsalita na po si dating Congressman Zaldico. Nako, eto na, laglaga na po mga kaibigan. Ano ba yan? Kaya pala si Zaldico guys, hindi siya nagpakita, no? Hindi siya lumabas, hindi siya dumalo sa hearing kasi ang sabi po nung kahapon ba yun? Ang sabi kasi kahapon mga kaibigan na ito daw si Zaldico guys ay lalantad daw siya sa sa Blue Ribbon via Zoom. So, kaya pala hindi siya nagpakita mga kaibigan dahil meron pala siyang meron pala siyang pasabog. Nagulat po ang lahat mga kaibigan. No, habang nag-hearing po guys, merong lumabas po na video mga kaibigan na ang ginawa po dito guys, nilaglag po itong nilaglag na po si Bangag at saka si speaker. Kumbaga nagkalaglagan na po mga kaibigan, no? Zaldico binulgar na si Marcos Jr. ang nag-utos ng 100 billion insertions. Grabe na to Binasag ni Zaldico ang katahimikan at itinuro mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nag-utos na magpasok ng 100 billion na pondo sa mga proyekto ng DPWH. Grabe, talagang kagulat-gulat po, makapanindig balahibo mga kaibigan. Nagsalita na po si Zaldico guys. Binasag na niya ang katahimikan. Nag-tell all na po siya. Paano yan? Nilaglag na niya si Bangag. Wala na, tapos na ang laban. 'Di ba? Kasi siya na lang inaantay Si Zaldico na lang po mga kaibigan ang inaantay nila na magsalita. Ito po, paano natin I-play po natin mga kaibigan para mabigyan po kayo ng idea. Wait lang ayusin po natin. Ipasilip ko lang sa inyo para magkaalaman na po. Ito po, no? I-play lang po natin dito para mabigyan po kayo ng para mabigyan po kayo ng idea. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon.
Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ayan po mga kaibigan, part 1 pa lang po yan guys. May part 2 pa daw. Ha? Yung itong pinalabas po nila mga kaibigan ay isa lang po itong patikim. Ibig sabihin, may kasunod pa na pasabog itong si dating Congressman Zaldico. So, talagang ano kayang mangyayari dito mga kaibigan? Lumabas na po itong si Zaldico. Di ba? Kwento na po niya lahat mga kaibigan. Pero iba naman ang kwento dito guys. Sa mga naririnig natin, ito naman ibang-iba po. Talagang galing na po ito mismo mga kaibigan. Ha? Galing na po ito mismo kay Zaldico. So siyempre guys, paniniwalaan po natin ito. Dahil binanggit na po niya ang pangalan ni Bangag at itong si Speaker. So wala na, tapos na. Ha? Kahit mag-hearing pa kayo na mag-hearing yan, wala na. Kailangan na talaga mag-resign. Or, kailangan na talagang patalsikin. Dahil nagsalita na po ang pinakahihintay ng lahat. Diba? Ito lang naman talaga eh. Sino ba bang inantay nila? Diba? Si Zaldico lang naman kasi si Speaker andyan, ayaw naman magsalita. Ha? Inabswelto pa. Ngayon, walang kasalanan si Walang kasalanan ngayon si dating Speaker. Ang kasalanan lang niya mga kaibigan is gross negligence. Ayaw siyang kasuhang plunder. Tapos, itong pasabog ni Zaldico mga kaibigan, ito na po yung talagang magkoconnect sa lahat na involved talaga. 100% na po ito. Ewan ko lang kung babaguhin pa nila ito. Ewan ko lang talaga. Kaya dapat talaga mag-ingat po itong si Zaldico mga kaibigan. Kasi hindi po natin alam kung ano po mangyayari sa kanya. Di ba? Opo, it's over na. The end. Ito na yung katapusan. Wakas. Ito na po yung katapusan mga kaibigan. Kailangan na talaga niya mag-resign. Kasi pag hindi pa siya nag-resign dyan, wala na. Ito na po, pagkakataon na po ito ng mga men in uniform, ha? Naanawagan na po tayo sa mga men in uniform. Ito na po, nagsalita na po si Zaldico. Di ba? Inaantay nyo lang naman. Di ba? Inaantay lang naman nila guys na magsalita po itong si Zaldico para malaman talaga ang katotohanan. Kasi si Zaldico po, ang natitirang missing link. Siya na lang po guys, siya na lang ang inaantay ng lahat. Ngayon, nagsalita na, wala na, tapos na. Wala na, kahit mag-hearing pa sila dyan, wala na pong silbi ang hearing mga kaibigan. Di ba? Ang next pong gagawin dito, either bumaba siya sa pwesto or impeachment. Kasi impeachable na po ito. Di ba? Impeachable offense na po ito. Nagsalita na si Zaldico. Si Zaldico, nagsalita na. Ano sinabi? Ayan na Wala na, pinilay ko na. Nagsalita na. Ano sinabi niya? Ganyan. Parang deja vu. Nangyari na to pag ganyan, parang may nagsasalita tapos biglang magdi-declare ng Yung sinasabi mo yata, yung nag-away-away sila si senior. Lumabas yung tape niya. Yun eh. Parang ganun parang pareho eh. Parang tugmang-tugma yung yung nangyari din kay senior. Tingnan natin kung ano mangyayari. Opo, checkmate na po. May resibo na eh. Yan na yun. Dapat na ba tayong magsaya? Hindi pa tayo magsasaya. Wag muna tayo magsaya. Delikado. Ano na to? Checkmate na po siya dito guys. Kung totoosin Ano yan? Wala ka ring alam dyan. Bigla mo lang din nakita. Kasi tumitingin ako dito eh. Pag ganun ko, biglang may nagsalita, Zaldico. Just may nag-comment din dito. Puti, may nagsalita na si Zaldico. Hinanap ko dito. Tinignan ko, lumabas din dito. Kaya kinuha. Oo. Nagulat nga ako eh. Sabi ko, kaya pala hindi siya. Kasi sabi niya, hindi daw siya magzo-zoom. Kasi dapat magzo-zoom siya ngayon eh. Sa Senate eh. Tapos bigla niyang binago. Hindi na daw siya magzo-zoom. Nagpadala siya ng excuse letter kay Lacson.
sabi niya hindi na ako mag-zoom kasi may check-up daw siya. Kasi may sakit nga daw siya, di ba? Pumayat nga siya. Yun pala. Pero yun pala, ito pala yun. Meron na pala siyang plano. Alam mo yung, ano talaga, nombay talaga ni Lord eh. Kahit pa sabihin natin, hindi natin alam kung ano yung plano. Yung kabuuan mula umpisa kanina ng hearing na to, wala kang maano talaga eh, wala kang makitang parang, walang mangyayari sa hearing na to. Walang kalaman-laman. Walang tao eh. Walang kwenta. Si Diskaya, pinaalis din. Diba? Walang kaano-ano. Di ba pinayagan umalis? Bakit umalis? Kala ko ba sabi nakasuhan na? Hindi. Nakakulong na yun eh. Ngayon, pinaalis kasi pinapakuha yung ledger. Hindi ba si Bryce yun? Tapos babalik. Si Diskaya. Tapos babalik mamaya mga alas 2. Pinakuha yung ledger kasi nga, di ba, hindi mo ba panood kanina yung hearing? Konti. Di ba, inaway pa nga inano pa nga si Mrs. Bryce? Kasi si Mrs. Bryce, si Mrs. Diskaya, hindi naman siya nakakulong eh. Yung lalaki lang? Yung lalaki lang. Tapos nung tinanong siya, asan yung ledger? Sabi nung lalaki, andun lang daw sa sa office. Sabi, bakit ayaw mo utusan yung misis mo? Hindi daw niya alam. Kaya naano sila kanina. Sige, gusto mo ikulong, pati yung misis mo ikulong namin kasi nagsisinungaling kayo eh. Pero mo hindi daw niya alam kung saan yung ledger. Alam mo yung lakad ng hearing ngayon, yung sila lang talaga yung iniipit. Kasi ako kung ako kay Saldi ko, andun ako sa ibang bansa, sige, sasabihin ko na rin lang lahat. Total, sa akin naman lahat pinupukol. Alam mo naman, ako lang. Tapos nagpa-interview pa yung leader natin. Sinabi niya hindi kasakot yung pinsan niya. Kaya nga. So anong gagawin ko? Diba wala akong choice. Magsasalita na ako kasi sa akin ang baksak nito. Yun yung nararamdaman ko. Diba wala nga daw wala daw diba sikat ebidensya? Wala naman talaga, diba? Wala namang kwenta yung hearing, diba? Napanood yun naman. Kasi lahat ng mga personality wala naman, hindi na lumabas. Ang part 2 nito abangan natin. Ngayon, bahala na po dito ang AFP tsaka PNP. 'Di ba? Bahala na sila dito. Kasi kailangan na nilang kumilos, mga kaibigan, kasi nagsalita na si Saldico eh. Ano pa bang inantay nila? Lumabas na yung pangalan ng Pangulo. Wala na. 'Di ba? Lumabas na ang pangalan ng Pangulo, guys. Imposibleng hindi pa sila kikilos diyan. Binanggit na po yung pangalan. Pati itong si Romualdez, binanggit na rin yung pangalan. Imposibleng hindi pa sila magising diyan. Ewan ko lang talaga. Pag hindi pa sila kumilos dyan, wala na talaga. Kaya kailangan, pag hindi pa sila kumilos dyan, itong mga men in uniform, dapat yung tao na po ang kumilos. Diba? Kasi imposible namang hindi nila papansinin ito. Puro kwentong barbero lang, diba? Yung hearing ngayon, Pag ito, may makukulong talaga dito, guys. May makukulong. Kailangan may makulong dito. 'Di ba? Imposible pong walang makulong dito. Now, ang tanong po dito, mga kaibigan, anong gagawin nila? Anong gagawin nila dito? Kasi lumabas na po Lumabas na po itong si Zaldico.